naitalang natimbog ng Philippine National Police o PNP ang higit 23 bilyong halaga ng illegal na at higit 67,000 drug suspects sa loob ng higit 55,000 drug operations noong nakaraang 2025. Ayan ha. Oh. So grabe no. Antibay talaga kasi nung 2025 ang ano pa niya namumuno ay si General Torre pa no. Pag ngayon naman kasi 2026 aabangan din natin pag nagtapos yung taon na to eh kung ilan na namang droga yung mahuhuli. Pero napakalaki po. Kasi si Digong noon, sa panahon niya, sa 6 years niyang pamumuno, ano lang yata, 14 billion lang na droga yung natimbog niya. Tama ba? 14 billion? Oo, 14 billion. So, dito pa lang sa 1 year, nung 2025, talo na yung 6 years ni Digong. Diba? Kasi ang 2025, ay 23 bilyong halaga ng illegal na Orex Texon, shoutout po Grabe no? Grabe talaga yung achievements ng ating Pangulo. Yung isang taon na trabaho ni PBBM, 6 years pong tinrabaho ni Digong. Tapos hindi pa nahigitan yung 1 year ni Digong. Diba? Ay nakakahiya po ito. Nakakahiya naman kay Digong. Bakit kaya 14 billion lang yung na timbog ninyo sa panahon ng pamumuno mo sa loob ng 6 years? Bakit ganon? Naku po, talo na. Talo na si Digong nito. Kaya pala naintindihan ko na ngayon. Naiinggit ang mga Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi noon makahuli sila ng pagpalagay natin 10 milyong droga, ang lalabas sa media, 1 milyon na. Nasaan na? Nasaan na yung baka tinago naman. Diba? Yung ipapakita sa media, kaunti lang sa panahon ni Digong. Yung maramihan, yun, baka tinago na. Kasi imposible po eh. Si PBBM nagsusunog ng droga, sila nagtatago. Tinatago, di ba? Si PBBM, nagawa lang nito sa loob lang ng 1 taon. Pero yung 6 years na Digong, natalo ng 1 taon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakakahiya. Eto pa. These accomplishments show that the PNP remains firm and focused in dismantling illegal drug networks from high-value individuals down to street-level pushers. Ika ni PNP Acting Chief General Jose Melencio Nartates, malinaw po ang direktiba ng ating Pangulo. Isang kampanyang bloodless, makatao at mahigpit na ipinatutupad ang batas. Diba? So, ibig pong sabihin, hindi po madugo. Ito nga sa panahon ni Digong madugo, pero kaunti lang yung nakukuha nila. Pero sa panahon ni PBBM, hindi po madugo. Pero yung mga drug, grabe. Natalo pa si Digong. Yung 6 years ni Digong. Bilyon-bilyon yung nahulin sa loob lang ng 1 taon. Nakumpis ka. Diba? Kaya ang galing po talaga ng administrasyong PBBM. Diba? Tandaan yung Marcos yata yan. Pag ang Marcos nagtrabaho, hindi kayo magsisisi. Sip lang kay Amy Marcos. Ayan So magaling. Magaling po itong ating presidente. Diba? At syempre ngayon po, ang kapulisan, ang galing din nila kasi tinututukan po ng ating PNP, Ma'am M. Suzuki, shoutout po. Salamat po sa mga nag-like sa ating live. Tinututukan po ng ating PNP yung mga droga na to. Kumbaga, seryoso po sila sa paghuli sa mga pusher, mga malalaking tao. Seryoso po sila. Diba?
Sa panahon ni Digong po, bay, magaling, iba yung mga pulis sa panahon ni Digong. Di man po lahat, ano? Pero karamihan, magaling magtanim. Tapos pag nataniman ka, papatayin ka, sasabihin ng laban. Sasabihin ng laban. Kasi may reward. Bigyan ko kayo idea. Ako, halimbawa, isa kong ordinaryong Pilipino lang ako. Nasa loob ako ng bahay, wala akong barel. Wala akong barel. Nasa loob lang ako ng bahay, papasukin ako ng pulis. May mga baril sila, kompleto, ang dami-dami nila, ako lang mag-isa. Manlalaban po ba ako? Sa tingin nyo? Papalag po ba ako sa mga yan? Siyempre hindi. Na pag bumalag ka, yari ka talaga. Pero ang nangyayari, pinapatay nila yung tao. Tapos tinataniman, ang nakalagay sa report, ng laban. Yun yung ilalagay sa report. Ng laban po yan. Kaya yung balita noon, ng laban siya nito, ganyan. Kasi yung media noon, kung ano yung sinabi ng pulis, yun lang din naman yung ibabalita eh. Di ba? Kaya nga media sila eh. So marami pong mga Pilipino yung talagang nasawi sa pamumuno ni Digong. Kaya ngayon po yung mga adik, galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Alam nyo bakit galit? Alam nyo ba bakit galit? Kasi yung mga dapat singutin nilang droga, sinusunog ni PBBM. Di ba? Sinusunog po ni PBBM yung mga droga na yan. Di ba? Wait lang. Kayo, anong reaction nyo dito? Sabi ko nga ulitin ko. Yung 6 years ni Digong, natalo lang ng 1 taon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sa loob ng 6 years, ipagmamalaki ko talaga to. Sa loob ng 6 years, 14 billion lang mahigit na droga yung nahuli ng Duterte administration. Ikumpara mo sa 1 year lang ni PBBM, ang nahuling droga ay nasa 23 billion na droga. So, talo yung 6 years. Talo po yung 6 years. Kaya ano yung reaction nyo dito? Comment down below mga pre. Pagmalaki po natin yung achievements ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kahanga-hanga po talaga yung ginagawang trabaho ngayon ni PBBM. May pagmamalaki po talaga. Pagpasok po ni PBBM, ano nangyari? Yung mga Pilipino po, unti-unting bumalik yung tiwala sa kapulisan. Kasi matino yung ating Pangulo. Diba? Matino yung ating Pangulo. At eto pa, si Sara Duterte tamad. Si Sara Duterte walang ginagawa. Si PBBM masipag. Pag naglalakad si PBBM, dinudumog ng tao. Si Sara Duterte, ang daming bodyguard, parang tanga Pero ang daming bodyguard, wala naman tao. Saan ka pa? Diba? Tingnan ko, i-search ko dito sa TikTok, baka nandito. Search ko lang nakita niyo yun, nakakatawa itong si Sara Hindi ko makita wait lang
Hindi ko siya, hindi ko siya makita. Hindi ko siya makita, pero naalala niyo yung video na pumunta si Sara Duterte sa isang event. Tapos nakahilira yung kanyang mga bodyguard, nakaganyan sa kanya, parang mga tanga lang, 'Di ba? Tapos walang tao. Wala man lang katao-tao. Tapos feeling ni Sara Duterte sikat siya. May wala talagang tao. Nakakahiya. Eh, ano reaction nyo dyan mga pre? Comment down below para naman po mabasa natin yung mga komento, reaksyon. Ayan na, syempre ito. Sa hindi pa nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na yan. Para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga upload natin. Syempre meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo. Ayan na, magsama-sama po tayo dyan. Magkita-kita po tayo palagi dyan. Ayan, so next topic po tayo mga pre.